Isang mapagpalang araw po ng Huwebes, mga ka-Verbum. At ngayon, Fathers, special kasi meron tayong bisita. Imported? Imported! Ayan. Bakit nag-imported? Siyempre, masyado na yung made in US eh. Naman Ngayon, tayo sa made in Italy. Ayan. Ano po tayo, no? Hindi na tayo US, Italy naman. Siyempre. Europe naman tayo, Kasi papunta. susunod kukumustahin na natin si Pope. Yan. Si Tita Milen muna ang kausap. Siyempre ang naman. interviewin mo. Ang ano natin, kamustahin natin. Kayo po ba, ano nga yung tatanong natin kay Tita Milen? Hindi ba... Kumusta po yung pag-a-abroad? Kasi siyempre, di pa kami nakapag-a-abroad ng ganong katagal eh. No? Since 1995 ba? Since 1990s, di ba? Since 1995, dinaig pa yung mga factory eh. Sige. No? Kumusta po ba yung paglagi doon sa abroad, lalo na po nagsisimula kayo doon? Ano po yung mga naisip ninyo? Ang unang iniisip ko po noon ay ang aking goal. Goal for my children. Fortunately, and I am so blessed, okay naman sila at na-fulfilled naman ang goal ko, and they fulfilled sa kanilang pag-aaral. Pero madali po ba sa abroad? Mahirap po. Mahirap. Meron po ba kayo mga ginagawa dito dati na pagdating doon di pala pwede? Talaga yung oras mo talaga kailangan limitado. Matuto ka ng oraryo, yung oraryo mo ay laging nakasulat. Yung mga plano mo for a week is planted. Kailangan nakaplano na kung anong gagawin mo ng Monday, Tuesday, then weekend. Father, may tanong ako kay Tita Milen. Sabi niya kasi, unang-una may goal siya sa mga anak, sa pamilya. Tapos na-reach na niya yung goal niya. Since na-reach niyo na po ba yung goal niyo, hindi pa po ba nagbabago ang isip ninyo na bumalik sa Pilipinas? As of now, ang iniisip ko naman, goal for myself. Goal for myself. Yes. Yeah. Kasi siyempre, pag halimbawang nandun ka na, marami kaming ganun, na-reach na namin ang aming goal, pero ang iniisip naman namin, ano ba tayo? Dito na lang ba tayo? Kasi we enjoy our life there. We are free. Free na kami na independent kami na mas madali, komodo doon, komodo as a madaling gumalaw. Madaling gumalaw. Yeah. Transportation, anything you want. Hindi ka natatakot sa environment. Yan. At mga ka-Verbum, hindi po namin pag-uusapan kung paano pumunta sa Italy. Pag-uusapan po natin ay yung pagbabago ng isip. Dahil ang ating paksa ngayon ay ang salitang metanoia. Metanoia. At upang simulan ang ating programa sa araw na ito, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Simulan natin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming mapagmahal, ikaw po ang aming gabay, ikaw po ang aming palaging nakikita at sinusundan. Sana po sa aming pagsunod sa iyo, kasama nito ang maraming pagbabago, hindi lamang sa aming buhay, kundi pagbabago ng aming mga sarili. Sana, Panginoon, samahan mo kami, gabayan mo kami upang makita namin ang tamang landas na aming pupuntahan para ang tamang gawin upang kami ay makapagtuluyang makapagpanibago ng puso, makapagpanibago ng buhay, makapagpanibagong pagkatao. Tinataas namin ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dahil metanoia ang topic natin, Father.
Ako medyo curious. Hindi sa parang gusto ko i-challenge ka. Saan natin makikita dito ngayon yung metanoia na yan? Pero siguro, bago natin yan tingnan yun, tingnan muna natin, ano ba yung, kasi magtataka sila, ano ba metanoia pinag-uusapan na yan? Metanoia, diba? sige. No? Pag pinagsabi po natin ay metanoia, ibig po sabihin nun ay yung pong pagbabago, yun po yung ng isip. Kung tutusin, pagbabago ng isip po yun, literal. Literal. Pero pagka tinignan natin po sa Biblia, yung gamit po sa atin na hindi lang basta nagbago lang yung isip, kasi sa atin minsan parang nabing bago isip, ang gulo mo naman kausap. Parang diba? ganito, Father, halimbawa, punta tayo sa SM. Huwag mo lang doon. Tapos papunta na tayo biglang, hindi, diretso mo na, may gamol na tayo. Doon na tayo. Tapos pati yan. pagkain. Nagbago isip Pero kaming mo. ganyan, naalala ko, Ano po nandun yun? di sa Milan. Ano sabi? Shout out po, no? Oy, shout out. Ano muna, ano tawag natin doon? Siguro, Blind item na lang natin. Oo. Kasi, Sabi yan, pangalan nun, si Magululi. Kasi pagka o-order yun, o-order kami, no? Say no. kapito si Magaluli. Oo, kilala na niya. O, di ba, ganyan. Kasi sabihin, pag-order ako, Kilala ko siya. Oo. Yun na lang rin sa akin. O-order mo yung kasunod. Hindi, yun na nga lang. Parang mas masarap yun. Sa banda huli na order din niya. Yun yung nagbabago ang isip. Oo. Pero sabi mo kanina, dito, ang titingnan natin ay yung alin? Pagbabago ng buhay. Pagbabago ng puso, pagbabago ng buhay. No? Yun po yung ating pagtutuunan dito ng pansin. Yan. No? Kaya po dito, ang una natin titingnan ay yung hango po sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Ito po yung sinabi mismo ni Juan Bautista, no? At makikita po natin yon sa ika-4 na talata ng kauna-unahang kabanata, no? Babasahin po sa atin, Sister Milen. At dumating nga sa ilang si Juan, tagapagbautismo ng mga tagabautismo na nangangaral. Pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan at babautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Ayan, o di ba? Sabi sa atin, yun dito, ang metanoia rito ay yung pagsisihan at talikdan. Maliwanag kasi pag sinabi nagbago isip, parang dito nakatuon ngayon, bigla ka nagbago. Kaya yung pagtalikod na yon sa kasalanan, yun yung maliwanag na pagbabago na inaasahan sa'yo. Na kung dati, dito ka namumuhay sa direksyon na to at ikaw ay nabuhay ng kasalanan, ngayon, kaya pala sabi ni Father Prost, complete turnaround dahil para maiwasan mo yun, iikot ka na. Oo. Ayan. Kabaliktad. Kaya sabi sa atin ay 180 degree. Huwag 360. Babalik ka kasi ulit. 180. Oo, 180 complete lang. half turn pala dapat. Oo, half turn Father lang po, Prost, complete half turn pala, hindi complete turn. Complete half turn. Complete half turn. Yan po, no? So, tatalikuran Kaya kontra po doon sa dati ninyong landas. Yan. No? Yung direksyon, no? So, yan po yung sinasabi sa atin na pinang-aanyaya sa atin ni San Juan Bautista. Siyempre, kasama sa pagtalikod mo, pinagsisisihan. Kasi pag tumalikod ka lang para may pagbigyang iba, babalik ka rin. Yun nga At saka, Father, iba yung pagka hindi ka nagsisintumalikod, yun yung parang, matetempt ka bumalik ulit. Oo, babalik ka ulit. Pero pagka may pagsisisi, mga kaberbom, ayaw mo na siya dapat balikan. Totoo yan, di ba? So, kaya yun po yung maliwanag sa atin dito. Kaya pagka pinagpatuloy po natin itong pangangaral na ito, no, yung sinabi sa atin dito, pagdating kay Jesus, meron din siyang sinasabing gayon. Ayun nga nakakatuwa rito kasi si Jesus, ayon dito sa Ebanghelyo, ayon kay San Marcos, ang kauna-unahang namutawi sa kanyang labi, sa kanyang, dito sa kwento, ay yung salitang metanoia. Uy, tingnan natin. Tingnan natin. Makita po natin yan. Pareho lang rin pong kabanata. Ng unang kabanata ay sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, 15 talata naman. Okay. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi kayo
magsisi kayo talikuran ng inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. Yan. Kung makita mo, Kuya Pip, kung naalala mo to, ito rin yung sinasabi nung pare pagka pinapahiran mo. Alam, malapit na uli yan. malapit na yan. Malapit na yan. No? Isang buwan na lang. Miyerkules 19. Oo. Pagka pinapahiran tayo ng abo, lububura ng abo o ng Ash Wednesday, ang sinasabi po sa atin ng pare o ng sino man po na itinalaga doon, ito, pagsisihan mo, talikdan ang iyong kasalanan o magsisi ka, yung pinakamaiksi magsisi ka at sa mabuting balita ay maniwala. Yun. No, yun yung sinabi rito, dito po hango yan no? So nandun pa rin ulit yung pagtalikod sa kasalanan, pagsisisi. Tama. At yan daw ang kauna-unahan na binanggit ng Panginoon. Bakit? Kasi pumunta siya sa atin para magkaroon tayo ng bagong buhay. Bagong buhay. Father, at yung bagong buhay na yon, yun nga ang simula, yung pagsisihan at talikuran ng kasalanan. Father, nakakatuwa yung challenge niya. Hindi niya iniwan yung Bible. Yung verbum, hindi po iniwan ni Jesus dahil at sabi niya ay maniwala tayo sa mabuting balita. Yan, tama yan, no? At sino ba yung mabuting balita? Siya rin. Siya rin yun. No, kasi siya ang salitang nagkatawang tao. Yes, amen po tayo dyan, Amen. Father. Talagang siyang tunay. Father, ngayon, ano pa lang yan, patikim pa lang po namin sa inyo ni Father at ni Tita Milen yan, at Tita Milen sa ating kwentuhan ngayong araw na ito. Magbigay daan lang po muna tayo sa ilang paalala at magbabalik po kami agad dito sa Verbum, ang salita sa buhay ko. At nagbabalik po kami dito sa Verbum, ang salita sa buhay ko. Kanina, yung imbitasyon ni San Juan Bautista at ni Jesus ang ating napakinggan tungkol sa metanoia. Ano naman, Father, si Jesus pa rin ba o si San Juan Actually, Bautista babalik naman? tayo kay Juan Bautista Juan dito Bautista. no? Kasi kanina pinag-uusapan natin ay yung pagbabago ng isip, 'di ba? Sabi natin pagbabago ng isip 'yun, magsisi ka, talikuran yung kasalanan. Pero minsan kasi kala natin yung pagsisisi na 'yon, marami 'yun eh. 'Di ba ganun ka rin kay Maya? Hindi, yung minsan sasabihin, patawarin mo na ako, magbabago na ako. Kaya lang minsan, Pakikiligin natin si Tita Milen. Uy. Sa lahat, at mga kaberbum, sa lahat ng pagkakamali ko, si Mayor lang ang hindi ko itatama. ayun. Kaya pala nung minsan may nung nagsabi, Oh. yakapin niyo po yung inyong mga pagkakamali. Niyakap ka. Kaya pala niyakap ka ng asawa mo. Naku, balikan na natin si San Mateo. Kay Mateo na tayo. Kay Mateo na tayo. Di ba? So, may binabanggit po sa atin dito si San Juan kasi ito po yung mahabang yung kanina binasa natin parang maiksi lang yung kay Juan eh. Yung mahaba-haba pong pagsasalaysay nung ginagawa ni Juan do sa pangangaral at pagbibinyag niya, matagpuan po natin kay San Mateo. Sige. At dito may nagtatanong sa kanya, ano po dapat naming gawin? O yan. No? At meron po siyang sinasabi, tapos eto naman, kakaiba. Kasi basahin nga po muna natin para maintindihan natin. Yung 8 talata ng 3 kabanata ayon kay San Mateo. Basahin po ulit, Sister Melen. Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi. At huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos. Dahil sinabi ninyo sa Ama, sinasabi ninyong Ama ninyo si Abraham, sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga anak ni Abraham. Ayan, no? Sinasabi sa atin dito, ito kasi mga Pariseyo, alam mo na mga Pariseyo, minsan sa salita ayos. Sabi nila, hindi patunayan nyo sa gawa, hindi pwedeng puro salita lang tayo rito. Maraming nakaka-relate dyan. Ay, oo naman. Malamang yung mga kaberbum natin Pero napapaisip, sino ba nakaka-relate? Yung hindi makapagbago? Yes. O yung nadala na dun sa mga nagsasabi sa kanila na magbabago? Pero Father, maganda sana din, no? Na tayong mga nakakarinig ngayon ng salita ng Diyos, ng verbum, nakakapanood, sana makita natin,
Hindi lang pala dapat lagi kong sinasabi, magbabago na ako, magbabago na ako. Kailangan na ipapakita natin sa gawa pala. Oo naman, syempre, pinakamahalaga lagi yung pinapakita natin sa ating gawa kung ano man yung inaasahan sa atin na pagbabago. Kasi nawawala ng saysay talaga yung mga salita natin, di ba? Meron nga ako nakita minsan social media. Sabi ron, yun daw sabi magbabago, hindi naman nagbabago. Hindi raw yun unwillingness lang to change. Yun daw ay actually manipulation na. Kasi pinapasa mo na yung tao. Pinapasa mo na lang yung tao na magbabago ka. Tapos babait naman siya sa'yo. Tapos gagawa ka babait na naman kasi nangako. Manipulation na raw yun. Maganda talaga, Father, at saka, di ba, may kasabihan, action speaks louder than words. Tama yan. So, mas magandang ipakita sa gawa. At maganda yung speaks louder na yun naghuhumiyaw. Yun. No, kasi nga sa sobrang very convincing yung ginagawa. Yung ginagawa na pagbabago. Yun. Diba? Na kung dati, hindi ako maglalaba na ako. Malaking pagbabago ba yun? Oo. Bagong buhay. At saka dati, halimbawa, puro dikolor lang. Ngayon, sasama mo na pati puti. Mas mahirap kasi laban yun Naku, tuwang-tuwa si Mayor sa panonood ngayong araw na ito, sure ako. Ituloy mo na nga, ayoko nun. Baka madagdagan yung paglalaba ko. Sige. Ayan. So, meron dito sinasabi, bakit daw ba pumunta rito si Jesus, no? Kapag tiningnan natin, ito ay makita naman natin sa kwento ni Levi, no? Ito po ay nandun naman sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, 5 kabanata, 32 talata. Sige, basahin ulit sa atin sa Milan. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Ayan, di ba? Kasi mahirap naman tawagin yung matuwid tapos pagbabaguhin mo. Sasama. Kaya kailangan tatawagin talaga yung mga masama para magsisi, magbagong buhay, bubuti sila. Yan. Diba? Ako, Father, alam mo kung ano isang magandang paano tayo makakabahagi dyan? Mga ka-Verbum, nakita niyo yung araw na pabaluktot doon sa Facebook? I-click niyo po yung share button. No? I-share niyo po yan sa page ninyo, sa mga status ninyo, sa My Day ninyo para mas marami tayong mahikayat. Hindi ko po sinasabing masama ng mahikayat. Mas marami tayong mahikayat na magbagong buhay na, magbagong channel na, no? Kung dati pinapanood natin mga TikTok, Verbum na po ang panonoorin natin at TV Maria. Ayan, di ba? Maria. So, yan po, nililinaw sa atin dito, yun ang dahilan. Sabi, naparito ako para tawagin yung mga makasalanan para magsisi sila. Kaya po, tayo pong lahat yun, hindi po natin pwedeng sabihin, yung minsan kasi iba, gano'n, nayayain mo sa simbahan. Hindi, mabait naman ako Laman akong kailangan ayusin sa sarili ko. Baka mas marami kayong kailangan ayusin. Pag gano'n na sinagot mo, no? Oo. Diba? Pagkakakilala ko sa sarili ko, hindi na ako nagkakamali. Baka mas marami akong dapat ayusin. Tama yun. Mas maraming mali. Mas maraming mali. Alam niyo kung bakit? Sabi ni Father, favorite niya to. Kasi wala kang tama. Pag ikaw may tama, mas okay dahil may mali. Yan. Nako, ka-Verbum, abangan po natin. No? Meron pa po tayong pupuntahang isang pagbasa mamaya. Pero magbe-break po muna uli kami nila Tita Milen at ni Father Jojo. Magbabalik po ang Verbum, ang salita sa buhay ko. Kayo pa rin po ay nanonood ng Verbum, ang salita sa buhay ko. Kaya nagbabalik kami ni Father Jojo at ni Tita Milen. So, Father, ano pa ba dapat nating gawin bilang mga Katoliko, bilang isang simbahan, para sama-sama na tayong mag-metanoia? Di ba? Magbago. Metanoia, no? So, dito, gusto naman sabihin sa atin, doon sa susunod nating babasahin, yung gawa ng pagbabago, hindi lang para sa mga nasa simbahan na nakakilala na sa Panginoon, no? Yun po ay para sa lahat. Kasi kung hindi ka makadiyos, dapat maging makadiyos ka, di ba? Tama. Kung hindi ka naniniwala na kailangan mong magbago, mas kailangan mong magbago, gaya ng pinagtapusan natin kanina, no?
Kaya, dito, do sa susunod, babanggitin sa atin dyan yung tungkol sa pangaral naman ni Pedro, itong ganon, no? Doon sa mga unang Kristiyano. Ano po yung sinasabi doon, Sister Milen? Nang marinig nila ito, tumigil na sila sa pagtuligsa at sa halip, nagpuri sa Diyos. Sabi nila, kung gayon, ang mga hentil man ay binigyan din ng Diyos ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa mga kasalanan upang mabuhay. Yan, di ba? So, ang gusto sabihin kasi sa atin dito, ito kasing mga unang Kristiyano na to, parang pakiramdam naman nila, gusto sila lang yung, buti, mahal na malika kami ng Panginoon. No? Isipin mo, nagkasala kami, gusto kaming maligtas, pinagbabago kami. Nung tinatawag ngayon yung mga hindi naman Hudyo, sabi na, ba't pati sila? Dapat kami lang. Oo. No? Kaya doon pa lang pinapakita kagad, hindi pa talaga ganap yung pagbabago nila kasi hindi nila matanggap na dapat kasama rin tayo. Oo. No, maramot, gusto sila lang. Pride pa rin. Pride pa din. Kasi Father, tayo yung considered na hentil o Gentiles Dahil di naman tayo mga Hudyo, so tayo mga Gentiles yung outside, no, doon sa mga Israelita, tayo naman yung sinasabihan din na sila din dapat magbago. Yan. So, yun po yung sinasabi rito sa atin na ang kaligtasan ng Panginoon ay para sa lahat. Kaya, doon, kailangan mabago rin po yung ating pag-iisip na hindi po pwedeng para sa atin lang yun. Tama. No? Tama. No, ang pagliligtas ng Panginoon ay hindi sa pili lamang na denominasyon o piling grupo. Ito po ay para sa lahat. Pero, para tayo maligtas, sabi nga, may metanoia. May pagbabago. No? Kasi At hindi dapat madaya. Kasi Anong madaya? puro salita lang eh. Oo. Magbabago na ako. Sa gawa. Hindi pwede yun. Sa gawa. No, dapat At may gawa. Father, hindi lang yun. Dapat daw, naniniwala kayo dito. Oo, Naniniwala kayo sa verbum. verbum. Dahil ito po yung verbum, yung Biblia, ang mabuting balita. At ang mabuting balita ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, di ba? Oo. Yung iba, makumusta kaya natin yung iba na sasabihin nung sila ay nagbagong taon, magbagong buhay daw Meron kaya talagang nabago? Kasi isang buwan na rin halos mahigit mula na nagbagong taon Pero Father, merong di ba, ang nakakatakot kasi doon, Father, ay kung halimbawa yung last year ay ganun ka pa rin ngayon. Bigyan natin ng example. Kung nung isang taon, ako halimbawa ay Pasko lang nagsisimba at ngayong taon na to, Pasko lang din ako magsisimba. Hindi Walang yun nabago. New Year. Hindi bagong taon sa akin yun. It's just at same year. Same year. Oo. Dahil walang nagbago pero kung ngayong taon na to, isang taon, isang beses lang ako magsimba isang taon, birthday ko lang. Ngayon, linggo-linggo na ako magsisimba. That is a new year for me. Dahil may bago. May pagbabago. Yes. Tama. Yung ba gusto mong kamustahin? Yung nagsisimba na ba ako linggo-linggo? Hindi, alam ko naman nagsisimba kapag kalinggo Amen. Thank you po. Oo, alam ko naman yun. Tsaka alam ko rin naman na mabait ka at masunurin bilang asawa. Mayor, kay Father na nanggaling. No, pinakain niya kasi ko kanina. Naku po, Father naman. Pero yun po, yun ang gusto nating sabihin na dapat, iwasan na po natin yung laging nandun yung, mahalaga lang po yan pagka nagkukumpini kayo ng bahay, pero wag niyo pong gagawing bahagi ng buhay yung pako. Anong pako? Pako. Na? Pangako, napapako. Sabihin, magbabago na ako, hindi naman, no? At ikalawa, yung napapako naman sa nakaraan. 'Di ba? Yung pumalpak dati. Wala na akong pag-asa, ganyan na lagi ako sa buhay. Mahirap din 'yon. Nako wala ding pagbabago 'yon. Oo, wala ding pagbabago kasi yung wala na tayong tiwala na may mababago pa sa atin. Laging nandun ang Panginoon, kaya nga sabi sa atin, tinatawagan tayo magbago Diba? At saka Father, boring pag hindi nagbabago. Diba? Boring pag hindi nagbabago. Para sa mga nag-aaral po ng philosophy dyan, diba? Ayan, may sinasabi sa atin si
Heraclitus. Ano nga sabi niya nun? The only thing that's permanent is change. Ayan, ang ang- galing-galing ang- naman ni Kuya Pete. Ang permanente lang daw sa buhay natin ay pagbabago. Mm-mm. Pagka hindi na nagbabago. Ano sabi pa niya? Ano yung napakaganda ng sa larawan niya ron, di ba? You cannot step On the same river twice. Oh. No? Kasi iba na yung umaagos na tubig Yes. doon, di na yun yung una. Kahit na pareho lang yung spot. Oo. Di ba? At saka Umagos na matakot siya. tayo, Father, pagka hindi tayo nagbago. Ibig sabihin, stagnant ka na, dead na Oo. tayo noon. Ang isang bagay, kapag ka raw hindi na umuunlad, nagsisimula ng Bumagsak. mamatay o deteriorate. Masira. Diba? Masira. Mm. At para hindi tayo masira, dahil bagong taon, dapat tayo ay may bagong buhay. Yan. Yan. May metanoia. Metanoia. Yan. May bagong Metanoia. natutunan. May Opo. bago tayong natutunang salita, mga ka-verbum. Metanoia. Yan. Metanoia. Dadalhin ni Sister Melen yan sa Milan. Metanoia. Tatanong ko pa, Father Sammy, anong yung metanoia? Challenge niyo po yung classmate namin dyan. Ayan. Ikaw umuwi ng Pilipinas kung ano nandalang salita. Ibig sabihin, may nagbago kay Sister Melen. No? Metanoia. May bago siyang natutunan. May bagong baon. Yan. At yan din po ang gusto nating mangyari, mga ka-verbum, tuwing Biyernes. Meron kayong bagong matututunan tuwing nanonood kayo dito sa amin ni Father. Kaya, Father, baka naman pwedeng mag-request bago natin tapusin ang ating programa, pagdasal mo naman na sana tuloy-tuloy na kaming magbago. Sige, darasal po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Manaming pagmahal, ipapasalamat kami sa iyo dahil hindi lamang sa bagong taon na ito ng aming buhay, kundi sa iyong patuloy na paanyaya sa amin upang kami ay makapagbagong buhay. Nawa po, Panginoon, ay higit naming makita na sa pagbabagong ito, higit mo kaming tinatawagan at tinutulungan upang mas maging mabuti. At itong lahat ng ito ay para rin sa higit na ikabubuti namin sa aming ugnayan sa kapwa, sa aming ugnayan sa iyo, at sa aming ding kaligtasan. Nawa po, kami rin ay maging mga daan ng pagbabago ng aming kapwa para sa kanilang kabutihan. Tinataas namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At At sumayin nyo rin. Pagpalain kayo ng ating mapagmahal at butihing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ako, maraming salamat, Father Jojo. Tita Milen, Thank you po. salamat. Thank you At po. pinagbigyan nyo kami ni Father na manggulo dito sa inyong tahanan. Ha? Thank you po. At sa inyong mga nanonood dyan, maraming salamat din at tayo po ay magkita-kita muli sa susunod na linggo dito sa Verbum, ang salita sa buhay ko.